Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang pagkakaiba. Ibalik tanaw po natin ang pagkakaiba ng tunay na leader. Yung may tapang at malasakit sa bayan at sa ating mga Pilipino. Na hindi po nila ito kailanman ibinabalita sa mga Pilipino. Lalong-lalo po ang mga bayarang mainstream media, di umano, at isang damukal na trolls na bayaran sa social media. Hindi po ba? Ito po, ibalik tanaw po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte at sa panahon po ngayon na isang damukal po ang ibinigay na pahirap sa taong bayan ng binagoongang Pilipinas. Hindi po ba? Umpisahan na po natin pakinggan ang mga pahayag ng dating Pangulong Duterte na pinatapon po nila ng walang due process sa The Hague sa Netherlands. Ito po siya. Yang Manila Water, pati Maynila, may Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito, wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan, especially during the election. Kailangan mo eh. Kaya walang nagsasalita talaga. But when I saw the contract, sabi ko, putang inan to. They are screwing us. And they're screwing us all the way. Sila ang distributor, atin ang tubig. In the contract, the water is categorized not as a natural resource but as a commodity. At sa contract in the Republic of the Philippines, it's just being mentioned there's an entity na may kontrata sa Ayala pati kay Pangilinan. At ang masakit dyan, we cannot interfere. Because if we do, they will sue us and they will be awarded millions. Kasi ang napili nila is arbitration. Ang arbitration sa Singapore, membro rin sila niyan. It is an interlocking ng mga mayaman dito sa Southeast Asia. Nag-form sila ng isang parang korporasyon. Itong korporasyon ay kasali dyan, parang Brotherhood of Corporation, sila Pangilinan. Yung Salim Indonesia. Arbitration, natalo na tayo 3 million. Ngayon there's one coming up 6 million because we interfered. We cannot raise or lower the price of water in this country. If we do that, they will sue us and for interference, and they go to file the arbitration, talo. Puro sila yun eh. Kita mo ko walang hiyaan ng tao. Kontrolada, sila ba sinabi ko sa inyo nung kampanya? Hindi lang kayo makinig kasi ako naman, mahinang tao lang, Davao, probinsyano. Sabi ko, ang corruption sa Pilipinas, maliit yung customs. Pero bibirahin ko rin ko kayo. Sabi ko, ang corruption na pinakamalian, billion nandito sa itaas. Yung tax exemption, ito si Ong Pen. Lahat yan sila. Yung mga crony noon, yung mga crony ngayon, anak ka ng putang ina ninyo. Yang Manila Water, pati Maynila, may Nakita niyo po kung sino po ang nagpapahirap sa mga Pilipino. At ngayon po ay namamayagpag po silang lahat. Hindi po ba? Ito pa po mga kababayan. Pakinggan pa po natin ito. My girlfriend is a... Binigyan ni Pangulong Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa 7 bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. PAL. Kung hindi raw magbabayad ng PAL, ipasasara raw ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng flag carrier. will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what?
Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ako sinisingil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa nawalang kita ng kumpanya matapos pigilan ng MWSS. Ang Sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Kaya sabi ko, gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let us stop this business of milking the people. Ipapile ko to. Economic sabotage and I will arrest them. Umatras sa paniningil ng bilyon-bilyong pisong danyo sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Nakita niyo po mga tambay, ganyan po kawawalang ya. Economic sabotage ang ginagawa po kahit po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ano po ba? Namamayagpag po sila at talagang bawing-bawi po sila sa lahat ng kinuha, ninakaw nila na naibalik sa pamahalaan ay bawing-bawi po sila ngayon sa panahon ngayon. Doble-doble pa kinikita, di umano. At ito pa po mga kababayan. Pag nauhuli si Jano ng Pirmado na ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11371 o mas kilala sa tawag na Murang Kuryente Law. Kapag sa batas ng Republic Act 11371 o ang Murang Kuryente Act, mababawasan ang pasanin ng consumer. Gagamitin ang pambayad sa utang ng NAPOCOR ang parte ng gobyerno sa kita mula sa Malampaya Fund na aabot ng 208 billion pesos. Portado rin ng Meralco ang naturang batas. From the start, we have been very supportive of all initiatives that will redound to lower costs for consumers. Pirmado na ni Nakita niyo po mga tambay, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pilit niya pong binibigyan ng kapakinabangan ang taong bayan. Ngayon po, patong-patong po na charges ang ibinibigay na naman sa atin sa kuryente. Hindi po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, iba po, mga kababayan. Pilit niya pong binibigyan ng kaginhawahan ng mga Pilipino. Pero po sa panahon ng binagawang Pilipinas, iba na po. Makikita po natin ang pagkakaiba ng malasakit at tapang na hindi po natin nakita ngayon. Hindi po ba? Puro pahirap. Katulad po nito mga kababayan, yung sinasabi po ng ating kababayan na ang binabayaran niya kuryente ay 7 to 800 pesos lang. Pero sa panahon ngayon, ito na po mga kababayan, unbelievable. Matapos lumabas ang Kapag benepisyaryo ka ng 4-piece na nasa 50 kilowatt-hours pababa ang iyong konsumo, makakakuha ka ng 100% diskwento sa kuryente. Yung binabayaran ko lang dating kuryente, 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin tong 7,000 na to? Ha? Paano ba gumagawa kayo ng mga programa ninyo tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad? Anong kala nyo sa amin nasasakupan nyo? Ha? Nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, 7,000 yung bill. Kapag benepisyaryo ka ng 4-piece na nasa 50... Nakita niyo po, 4-piece. 4-piece lang po ang binibigyan niya ng ginhawa. Pero ang mga mamamayan, lalong-lalo mga nagbubuwis
pinapatay po unti-unti. Kaya po napapamura na lang tayo at lalong-lalo po yung kababayan natin, napapamura na lang. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang sistema ng gobyerno. Hindi po ba? Kaya po ang gobyerno ngayon sa ating bansa, mga kababayan, mukha po yatang oligarkiya, di umano. Ito po mga kababayan, ito pa. Kung paano po pagkakitaan ang mga Pilipino ng gobyerno at ng malalaking mga oligarkiyang negosyante sa ating bansa. Ito po, ang sabi po ng ating kababayan. Ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters, ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters, ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na Nakita niyo po kung paano po gatasan ng taong bayan sa panahon ngayon. Pera-pera, ibang-iba. Pero pagka po yan, mga kabayan, ay pinakinggan mo, pinanood mo sa mainstream media, hindi po ganyan ang maririnig mong balita sa kanila. Ito pa po ang isang sama ng loob at pighati ng kababayan natin sa nangyayari po sa panahon ngayon. Ito pa po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bulok ang gobyerno ngayon, sila mismo nagpoprotektahan. Halos lahat na siya ng gobyerno natin, nababayaran, nasusuhulan. Kaya wala tayong makukuha ang hustisya ngayon. Dahil sila mismo nagtutulungan. Dahil sa pera nilang malamalita. Hindi pa pinapanganak, pinangutang na nila. Maganda niyan, mag-resign na sila lahat. Saka sa susunod na eleksyon 2028, wala tayong putong mga luma dahil sila nagpoprotektahan na lang yung mga yan. Tulad ng gasolina ngayon, yung Malaysia, yung mga kalapit na bansa natin, nasa 40 plus lang ang gasolina doon eh. Tatawid lang ng dagat, tapos ang mahal-mahal na dito sa atin, times 3 halos. Dahil hindi nila makontrol, dahil mismo mga politiko dito, may mga franchise ng gasolinahan. Siyempre, hindi nila kukontrahin yon. Puprotektahan nila yung pag-alyaman nila lalo. Yun ang nangyayari sa bansa natin. At yung mga ibang politiko naman, hindi nila matira kasi sila, mga magkukumpare na yan eh. Siyempre, yung mga anak niya, tito, tita, ba't mo naman tinira si dati? Di ganun ang nangyayari. Nagpuprotektahan na lang sila dyan. Bulok ang gobyerno ngayon. Sila mismo. Yan po mga kabayan, ang pagkakaiba po ng presidente na manggagaling ng Mindanao. Walang pinoprotektahang mga oligarkiya, kumpare, kumadre na mga oligarkiya sa Luzon. Napakailaki po ng pagkakaiba pagka ang maglilingkod sa ating bansa ay galing sa Mindanao. Hindi po ba? Kaya nga po sinagasaan lahat ni dating Pangulong Duterte ang malalaking oligarkiya na nagpapahirap sa bansa at sa taong bayan. Sa buwis na ginagawa po nila, ang buwis ay niluloko nila. Dinadaya nila, di umano ang buwis. Hindi po ba? Puro malalaking oligarkiya ang binangga. Kasama pa ang may-ari ng ABS-CBN. Hindi po ba na naipasara? Ngayon po ba? Nangyayari po ba sa atin? Ang mga oligarkiya ay binabangga ng gobyerno ngayon? O magkakasabwat na po sila ngayon, mga kababayan? Kaya po lahat po ay ginagawa po nila kung paano po nila pabagsakin ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang ginawa nila sa dating Pangulo.
pinagkaisahan nila di umano dahil po lahat ay nasagasaan at binigyan po ng pataw na tama na parusa dito sa mga ganid at sakim na nagpapahirap sa ating bansa. Ibinalik at ipinasuka ang mga utang nila. Hindi po ba? Ngayon, nagtatamasa po sila ngayon, bawing-bawi. Lahat po ng siningil ni dating Pangulong Duterte sa kanila ay doble-doble na po. Naibalik na po at doble-doble na po ang pakinabang muli nila. Mahigit 3 taon pa lang, hindi kaya di umano. Kaya po mga kababayan, wag na po tayong magpapaluko. Lalong-lalo po ngayon. Kontrolado po nila at bine-brainwash po nila at dinadivert ang issue ng ginagawa nilang kawalangian sa ating bansa. At mismo ang gobyerno, pinagtutulungan nila di umanong pabagsakin ng mga Duterte na nakita po natin at nasaksihan ang kanilang paglilingkod sa bansa. Hindi po sila perpekto. Hindi po perpekto ang paglilingkod ni dating Pangulong Duterte. Pero mas malaki po ang pakinabang ng mga Pilipino. Malaki ang pakinabang ng Pilipino sa paglilingkod ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, hindi po mga Pilipino ang malaki ang pakinabang sa panahon ngayon. Mas malaki po ang pakinabang ng gobyerno at ng mga oligarkiya kasama pa ang makakaliwa. Di umano, pati pa ang mga malalaking mainstream media yata at isang damukal na mga trolls na nakikinabang. Hindi po ba? Kaya po wag na po tayong magpalinglang, wag na po tayong magpabudol mga kababayan. Dinidire-diretso at inaaraw-araw na po nila nasiraan ang pamilya Duterte na akala mong yung ginawa nila ay hinigitan pa nila sa ganda ang ginawa ng pamilya Duterte. Wala pa po silang achievement na malalaki mga kababayan. Ang achievement pa lang nila, maleta at isang damukal na issue ng korupsyon at pamumulitika. Wala pa po tayong nakikita na malalaking proyekto, big ticket project na ginawa nila sa ating bansa. Ayuda, yan. Aasahan mo sila sa ayuda. Mga kababayan, ayuda na sila po ay nagkakapera din. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan at tayo po ay maging matalino na. Huwag na po tayong magpapalinlang, lalong-lalo po sa sinasabi ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news at tinatawag din pong pambansang asong ulol at sundalong kanin at napakarami pang mga makakaliwa, lalong-lalo po ang malalaking mainstream media di umano na nililinlang ang mga Pilipino at pinasasama ng pilit sa taong bayan ang mga Duterte. Mabuhay po kayo mga kababayan at ingat-ingat po kayo at thank you po sa inyong lahat. Thank you rin po sa nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat din po sa inyo. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Jem Aris sa United Arab Emirates, si Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Siapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, Felipe, si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, si Ma'am Elby at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat mga kababayan. Taste lang po muna tayo mga kababayan at ingat-ingat po. Bye-bye!